Ano kayo sa mga driving school, sa IRAS na kayo pumunta kasi tulad ni Sir, diba? Zero knowledge siya. Tapos ngayon, nagdi-drift na siya. So, yun guys, pinagpalang araw at good news, nakuha na natin yung ating lisensya. Ito na siya guys, ito na. So, meron na tayong lisensya guys na magagamit natin sa pagmumotor at pagmamaneho ng kotse. So, ito yung naging journey ko guys. So, ito yung aking pangalawang araw sa practical driving course sa iRise Driving School. So, maganda ang iRise kasi tututukan ka ng mga instructor kung saan yung nahihirapan ka sa pagdadrive. So, bali 3 araw lahat nung practical driving course na kinuha ko. 1 araw para sa motor na automatic at 2 araw para sa 4 wheels na manual. Sa 4 wheels, sa unang araw ay tuturuan kanila ng mga basic ng sasakyan like blow bagets at saka paano ka hindi mamatayan pag paakyat. Tapos, yung mga paliko at saka yung mga signal lighting. Tapos sa pangalawang araw ay tuturuan kanila ng parking, parallel parking at saka vertical parking. So kung interested kayong mag-sign up or mag-enroll sa iRise, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at mag-inquire ng mga latest price at saka promo. Ano kayo sa mga driving school, sa IRAS na kayo pumunta kasi tulad ni Sir, diba? Zero knowledge siya. Tapos ngayon, nagdi-drift na siya. Kuha na tayo ng certificate para sa ating PDC para pwede na tayo mag-apply ng driver's license. So yun na guys, kuha na tayo ng lisensya ngayon. Meron na tayong kumpletong requirements. Meron na tayong PDC at saka medical at saka ano pa yun, birth certificate. So yun lang naman yung kailangan. So, tingnan natin kung makakakuha tayo ngayon ng driver's license sa araw na ito. Tara! Few moments later. Bigyan lang tayo ng schedule para makapag-test drive sa A1 Driving School sa may FCM. Kaya pupunta tayo doon. Kailangan pala ng scheduling sa theoretical exam para makapag-exam ka, kailangan mo ng schedule. So, after mo mag-practical or mag-drive test, kukuha ka ng schedule dun sa mga magte-test para ma-schedule ka ng exam dito sa LTO ulit. So far, wala namang sinita sa wala naman silang sinita dito sa mga requirements ko. So, pinakita ko lang yung student permit ko, yung PDC galing sa driving school at saka yung medical. Sabi doon ni Kuya kanina, pwede din daw magpa-schedule muna kayo sa website ng LTO. May schedule ka, bago ka pumunta dito, makakapag-theoretical exam ka na. Tapos, after nun, yung drive test. Sa mga walang schedule, inuuna nila yung drive test para after ng drive test, yung mismong nagda-drive test dun sa A1, sila yung magpapaschedule kung kailan ka available for theoretical exam. So, ganun ang proseso nila dito. Guys, dito na tayo sa may A1 Driving School. Medyo tago yung nila, center. A1 Driving Center. Ito na yung loob ng A1 Driving Center sa Quezon City, malapit sa FCM. Sasakay ka lang ng tricycle. Tapos, nagbayad ako ng 500 pesos kung mag-fill out ng form. Tapos dito sa baba, ito na yung driving course nila kung saan iti-test drive nila ang mga aplikante. So hindi na ako nakapag-video doon sa actual na test drive ko kasi bawal yata mag-take ng mga pictures or videos. So makita nyo naman, napakaganda ng lugar na yan guys. Napakalilim, malamig at napakalinis. So dyan umiikot yung mga sasakyan, mga motor at saka kotse. Dyan, yan yung opisina ng LTO. Marami naghihintay dyan sa loob. Mababait naman yung mga staff ng LTO. Kaya komportable talaga na mag-apply at saka kumuha ng lisensya. Wala ka na ring babayaran dito. So maghihintay ka lang talaga ng turn mo. Pero dapat proactive kang ibigay yung iyong papel dyan sa may mga window kasi
walang mag-a-approach sa'yo kung anong gusto mong gawin. So, kailangan proactive kang lumapit. 2 hours later. Ayan guys, so nakapasa tayo sa ating test drive dito sa A1. Then, next step natin is, online exam. Yung assessment natin sa online. So, God's grace lang talaga nakapasa ako. Marami akong sablay sa signal, namatayan pa ako. Tapos, hindi ako nag-seatbelt. Bagsak sana ako. Pero by God's grace, pumasa tayo, no? Pasang awa. So, hindi naman talaga perfect din yung pag titest nila. Pero tinitingnan nila kung disiplinado ka na driver. Next step natin is online assessment bukas. So, pa-schedule tayo. Nagpa-schedule na ako for 11 a.m. tomorrow. And hopefully, bigyan tayo ng wisdom ng Lord para may pasa yung exam. Yun lang din naman yung mga tinake natin dun sa driving school. So, yun naman yung sabi ng driving school na most of the items na mga tanong dun ay yun din yung tatanong sa LTO. So, yun. Yung magiging tip ko lang dun sa pag-test drive is always use the signal light at saka mag-seatbelt agad pagkapasok ng kotse. Yung sa akin kasi hindi ko kaagad na isukbit yung seatbelt before starting ng sasakyan. So medyo sabi ni sir, hindi siya satisfying. Tapos yung pagkagamit ko ng signal light, hindi rin siya ganun ka dalas. And parang sa alala ko wala nga yata akong gamit eh. Hindi ako gumamit. Pero nag-stop ako sa mga stop sign. Kaya sabi ni sir na hindi siya satisfying. Though sabi niya kailangan pang mag-aaral, mag-practice. Pero pinasa niya na ako kasi nakita niya naman na defensive driver tayo. So yun. Kaya thank you kasi nakapasa tayo. And pag nagkasasakyan tayo, ganun din yung gagawin natin, magiging defensive driver tayo. Ito na yung next day guys. So sobrang excited ko dito kasi feeling ko makukuha ko na talaga yung aking driver's license. So kailangan ko munang mag-take ng exam at ipasa yung exam na to. Meron lang akong isang take. Pag bumagsak ako, kailangan kong bumalik after 4 days. At magbayad ulit ng fee para sa exam. So dito pumipila na ako at papunta na ako doon sa loob. So medyo nakakalito yung kung saan ka pupunta dito sa loob ng LTO. Wala kasing mga signages kung saan yung para sa mga driver's license applicants. So since maraming tao dyan kasi may mga nagre-renew rin ng mga sasakyan nila, so nakakalito talaga. Tapos pag nagtanong ka sa mga staff, medyo busy sila at hindi nila maibigay yung tamang sagot kung saan. Ituturo ka lang pero hindi sasabihin sa'yo na dyan talaga specific. Tuturo lang na doon, dito, ganyan. So medyo nalito talaga ako guys. So dito na yung pinaka-waiting area ng mga nag-a-apply. So ito yung nakakalito talaga dyan kasi walang signage kung para saan yung mga windows na yan. So ikaw na bagong aplikante, hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. So mag-a-assume ka na doon sa window 1. Pag lumapit ka naman sa mga windows, sobrang busy din talaga nila na hindi ka talaga nila ma-assist or hindi ka nila mabigyan ng pansin agad-agad. So ang tagal mo muna maghintay doon at kailangan mo talagang malakas din yung loob at saka boses mo kasi hindi magkarinigan dyan sa loob since ang daming tinatawag na number at malalaki yung speaker din nila dyan kaya nagkakalituhan kung saan ka pupunta na window. Based sa aking personal experience, mas maganda talaga pag merong clear na mga instructions na nakapaskil dyan sa palibot para alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Kasi hindi naman lahat ng mga pupunta dyan ay kabisado na yung LTO. So yun na nga guys, after kong magkamaling pumasok dyan sa mga silid-silid dyan sa loob, nakita ko rin yung tamang window, naipasa ko yung papel ko, naghintay ako ng mga 2 to 3 hours para matapos yung whole process. So una, nagbayad muna ako ng mga fee
Pagkatapos ay nag-exam. So, praise God, naipasa naman natin yung exam. Tapos, nag-biometrics at saka picture. And then, nirelease na yung ating driver's license. Ayan. So, yun na yung ating driver's license. Sobrang tuwa ako dyan na nakuha ko na siya sa wakas. Kung masusubaybayan nyo yung aking mga previous vlogs, so matagal kong nakuha yung driver's license na to. So maraming pinagdaanan. Una na doon yung pag-TDC, Theoretical Driving Course, medical, tapos kukuha ka pa ng PSA kasi hindi na nila tinatanggap yung NSO. So, maghintay ka ng 1 month para sa non-pro na driver's license application. So bago ka makapag-apply ay kailangan mong kumuha ng practical driving course. Tapos 6 months yung hihintayin mo doon sa after mo makakuha ng student permit, 6 months yung hihintayin mo para makapag-apply ka ng professional driver's license. So since hindi naman natin ito gagamitin sa pamamasada, so kaya non-pro lang ang ating kinuha. Meron ka na nung 3, pwede ka nang pumunta sa LTO. So yung proseso nun ay kailangan mo mag-set ng appointment para sa exam online. So punta ka sa lto.com.ph. Lalagay ko yung link sa description ng video. At after mong makakuha ng exam, makapasa sa exam, i-schedule ka nila for test drive. So yung test drive nila, kung sa main ka, hindi ko lang alam sa mga branches, pero pag sa main ka kumuha, sa LTO main, sa A1 Driving School sila nagpapa-test drive. So pupunta ka doon sa A1 Driving Center na nasa Quezon City. Lahat ng mga nagastos ko guys, mula nung nagsimula ako mag-apply simula nung nag-apply ako para makakuha ng driver's license ay siguro mahigit kumulang nasa 9,000. Kasi yung binayaran ko sa theoretical driving course or yung TDC ay 1,500. Naka-promo na yon that time. Pero alam ko may mas mababa pa sila ngayon. Tapos 500 sa medical certificate. Tapos 250 sa student permit na yung parang resibo lang naman yung binigay nila pero may babayaran kang 250 sa LTO. Tapos yung nag-PDC ako, binayaran ko ay 4,900 doon sa combo na naka-promo nila. So hindi ko lang alam ngayon kung ano yung mga promo nila, pero yung 4,900 na yun ay kasama na yung motor at saka yung sedan na manual. Mas mahal yata ang automatic sa sasakyan or doon sa 4 wheels. Tapos, doon sa lisensya, binayaran ko ay 585. Tapos, may 100 pesos akong binayaran for application fee. Doon mismo sa LTO to. So, sa LTO mismo, ang babayaran mo ay nasa 685 lang. Pero, mayroon pa akong binayaran doon sa test drive, doon sa A1 mismo, sa A1 Center, may binayaran akong 500 at saka 100. So, yung 500, I think, rent yun doon sa mga sasakyan na gagamitin, which is yung 4 wheels at saka yung motor. Tapos, yung 100 ay para sa helmet. So, pag tinotal ko siya, nasa 8,495 yung total ng mga binayaran ko. Hindi kasama dun yung mga pamasahe, tsaka balik-balik, tsaka, alam mo yun, ginastos mo. So, mahigit kumulang lagpas na sa mga 9,000 lahat ng ginastos ko. Kung nag-try kang dumaan sa mga fixers, sa mga nakakausap ko, mayroong mga ino-offer na 14,000, 11,000 na sila na lahat magpa-process. Pero of course, hindi natin in-encourage yun guys kasi hindi mo mararanasan yung totoong journey ng pag-apply ng driver's license. Tapos, syempre, since nga madalian, kung hindi ka talaga sanay magmaneho, mahirap na, sumalang ka doon sa kalye. So, not unless magaling ka na talaga magmaneho, alam mo na yung mga traffic rules. So, siguro, pero hindi pa rin siya advisable guys kasi pag dumaan ka kasi sa mga fixers o sa mga shortcuts na ganyan, parang binibigyan mo ng mas mataas na opportunity yung mga nandun sa nakaupo, mga staff na gawin yung mga ganong ano. Kasi for sure, binabayaran, may parte sila doon. Kasi hindi naman nila gagawin yun kung hindi sila aware. For sure, aware sila kasi yung legal na pamamaraan, dumadaan talaga yun sa pila and all that at makikita nila yung nag-a-apply talaga. Not unlike pag fixers, iaabot na lang sa kanila ng mga kakilala nila. So hindi natin pinopromote yun, ayaw nating i-support yung ganun kasi that's corruption, di ba? Kasi hindi na napupunta sa tamang puntahan yung pera na binabayad mo. So yun guys, I encourage na kung may plano kayong kumuha ng driver's license, please gawin nyo ito sa tamang pamamaraan. Madali lang naman siya, mahirap lang pag may mga schedule ka or busy ka. So yun lang yung mahirap na part doon at wala kang sasakyan. So yun guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Siguro gagawa ako ng wrap up na video na sama-sama lahat para mas madaling intindihin ng ating mga ibang kababayan kung ano yung pagdadaanan mo pag kumuha ka ng driver's license. Maraming salamat at God bless. Bye-bye!